Bayan ng Surala, nagdeklara na rin ng state of calamity. Pamahalaang panlalawigan ng Cotabato, naghahanda na para sa SRAA Meet 2024. Pag-obliga sa employer na magpaskil ng job vacancy sa Peso Jobs PH portal, isinusulong ng SP Committee on Employment. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Abril 17, taon 2024. Bayan ng Surala, nagdeklara na rin ng state of calamity. Narito ang ula. Nagdeklara na rin ang LGU Surala sa lalawigan ng South Cotabato ng state of calamity sa buong bayan sa harap naman ng pinsalang dulot ng tagtuyot na umabot na sa nag-aalarmang level. Isa ang bayan ng Surala na pinangalanan ng State Weather Bureau na nakakaranas ng napakatinding init dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Matatandaan din itong nakaraang araw, nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng President Quirino sa lalawigan ng Sultan Kudarat dahil na rin sa epekto ng El Nino lalo na sa mga magsasaka. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Thirty Valencia para sa Soxurgen Headliners. Pamahalaang panlalawigan ng Cotabato, naghahanda na para sa SRAA Meet 2024. Narito ang ula. Sisimulan na ang paghahanda ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato katuwang ang Department of Education o DepEd, Cotabato Division sa nalalapit na Soxurgen Regional Athletic Association o SRAA Meet ngayong taon. Ito ay matapos isagawa ang pagpupulong sa pagitan ni Governor Emilio G. Talino Mendoza at Schools Division Superintendent Romelito G. Flores, CESO 5, upang talakayin ang ilang mga mahahalagang usapin lalo na sa pangangalaga ng kapakanan ng mga atletang kakatawan sa lalawigan ng nabanggit na laro. Siniguro naman ni SDS Flores na tututukan ang mga programang pagsasanay ng mga malalaro upang mapabuti ang kanilang performance sa kompetisyon. Ang SRAA Meet ngayong taon ay gaganapin sa lungsod ng General Santos sa darating ng ika-13 hanggang 17 ng Mayo taong kasalukuyan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Thirty Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, pag-obliga sa employer na magpaskil ng job vacancy sa Peso Jobs PH portal, isinusulong ng SP Committee on Employment. Narito ang ula. Upang mas mailapit sa mga naghahanap ng trabaho ang listahan ng mga bakanting trabaho, isinusulong ngayon sa lungsod ng Tacorong ang ordinansa na mag-oobliga sa mga employers na magpaskil ng kanilang bakanting trabaho sa online job portal ng Public Employment Service Office o PESO. Noong Biyernes, ika-12 ng Abril taong kasalukuyan, ay nagpulong ang mga kasapi ng Sangguniang Panlungsod Committee on Labor and Employment para pag-usapan ang draft o nilalaman ng Digital Recruitment Promotion Ordinance na isinusulong ng pinuno ng committee na si Konsehal Geraldine Collado. Kasama ang pagpupulong ang Vice Chairperson ng committee na si Konsehal Ralin Bernardo. Ganon din sina Konsehal Jeronimo Arsagon, Konsehal Harvey Legas at SK Federation President Jezreel Franz Aris. Dumalo rin sina Peso Manager Alan Freno, Assistant City Treasurer Romulo Paclibar, Treasury Staff Daryl Bermudez at ang kinatawan ng Licensing Section na si Abner Pisador. Nakasaad sa proposed ordinance ang pag-obliga sa mga Tacorong-based business establishments na irehistro ang kanilang kumpanya sa Peso Jobs PH, ang online job portal management system ng lungsod na pinangasiwaan ng City Peso.
Inoobliga din ang naturang proposed legislation ang mga employers na ipaskill o ipost sa job portal ang kanilang mga job vacancies. Sa kasalukuyan ay nasa committee level pa lamang ang proposed measure at nakatakdang ipasok para sa first reading sa seksyon ng sanggunian. Sinabi din ni Konsehal Collado na dadaan pa sa public hearing ang naturang proposal para makuha ang sentimiento at opinyon ng mga employers. Katuwang ng committee ni Konsehal Collado sa pagbalangkas ng proposed ordinance si PESO Manager Alan Freno. Nagpapasalamat si Freno kay Konsehal Collado sa pagbibigay daan sa proposed measure para lalo pa mapaigting ang employment facilitation activities at dagdag pa ni Freno, malaking bagay din ang all-out support na ibinibigay ni Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA para matagumpay ang programa. Sa ngayon ay marami na ding employers ang nakarehistro sa PESO Jobs PH portal. Ilan sa mga rehistradong employers ay nakabase sa Tacurong at ang iba naman ay nakabase sa lalawigan ng South Cotabato, lungsod ng General Santos at Davao. Sa rehiyong 12, ang lungsod ng Tacurong ang kauna-unahang naglunsad ng online job portal management system na PESO Jobs PH na naglalayong ikonekta ang job seekers at employers. Ayon kay Freno, ang job portal ay maaaring ma-access sa PESO Jobs PH website at maaari ding ma-download sa Android gadgets ang mobile application nito na PESO Jobs PH. Ang digitalization ng recruitment process sa pamamagitan ng PESO Jobs PH ang naging kasagutan ng City LGU at PESO sa malaking epekto ng COVID-19 pandemic, kung saan pahirapan ang pagkonekta sa mga trabahante at kumpanya bunsod ng serye ng community quarantine restrictions. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.